higit pa sa isang alay. Pag-aralan po natin ito mula sa mga awit chapter 40 verse 6 hanggang verse 8. Ang mga salinang Biblia natin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ano nga po kaya ang maaari nating ialay sa Diyos? Maaring isipin natin na ang iniaalay natin ay talento o kakayahan natin, or oras o panahon na meron tayo, o kaya kayamanan at buhay. Magandang pakinggan. Masasabi naman nating tama ang lahat ng mga yan. Ngunit, ano nga ba talaga ang nais ng Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya? Pag-isipan po natin ang tanong na ito kasi maaari tayong magbigay ng handog ngunit hindi naman tayo sumusunod. Maaari tayong umaawit ng mga papuring awit ngunit hindi naman tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Maaari tayong maglingkod at maglaan ng panahon sa Diyos ngunit ang puso naman natin malayo sa Kanya. Maaari nating sabihin na ang buhay natin iniaalay natin sa Diyos. Kaya lang, yung mga desisyon natin, yung klase ng pamumuhay natin, baka patuloy na nakasalungat sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga pong maunawaan natin na ang tunay na pag-aalay, hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang ibinibigay natin sa Diyos, kundi ang tunay na pag-aalay po tungkol sa uri ng puso at klase ng buhay na inihaharap natin sa Diyos. Ang layunin po ng ating aralin, maipaalala sa bawat isa na ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng panlabas na handog, kundi ang Diyos ay naghahanap din ng pusong nakikinig sa Kanyang salita. Buhay na handang gawin ang kalooban ng Diyos at pagsunod na nakabatay sa tunay na pagkakakilala sa Diyos. Basahin po natin ang mga pangunahing talata na ating pag-aaralan. Psalms chapter 40, verse 6 hanggang verse 8. Sa verse 6, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit binigyan mo ako ng bukas na pandinig. Handog na sinusunog at handog na pangkasalanan ay hindi mo kinailangan. Verse 7, nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y dumarating. Sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Dahil sa ang hain at handog ay hindi po ibig ng Diyos, at ang handog na sinusunog at handog na pangkasalanan ay hindi kailangan ng Diyos. Ito po yung naging tugon ng psalmist. Narito, ako'y dumarating. At sa pagpapatuloy niya sa verse 8, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ang mga talatang ito nagpapakita na higit pa sa isang panlabas na alay o panlabas na handog ay mayroong nais ang Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya. Balikan po natin at isa-isahin ang tatlong bagay o mga pangunahing punto sa ating pag-aaral. Una, isang pandinig na bukas sa Diyos. Muli sa verse 6, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit binigyan mo ako ng bukas na pandinig. Handog na sinusunog at handog na pangkasalanan ay hindi mo kinailangan. Hindi po sinasabi ng awit chapter 40 na hindi kailanman nag-utos ang Diyos tungkol sa mga hain at tungkol sa mga handog. Sa katunayan po, mababasa natin sa Lumang Tipan na ang Diyos mismo ang nagbigay ng mga kautusan tungkol sa mga handog. Halimbawa sa Levitico, nagbigay ng utos ang Diyos tungkol sa iba't ibang uri ng hain. Kaya literally, hindi natin sinasabi na hindi gusto ng Diyos ang mga hain, literally, hindi gusto ng Diyos ang mga handog. Hindi naman po iyan ang punto natin dito. Ang nililinaw natin dito ay kapag ang panlabas na handog at panlabas na hain ay ginagawa ng hiwalay sa pusong sumusunod sa Diyos. Yan po yung nililinaw natin. Kasi po, ganyan ang paulit-ulit na problema ng Israel sa Old Testament. May paghahandog sila, may seremonya, may pagsamba, pero ang kanilang puso hindi nakatalaga sa Diyos.
Kaya sinabi ni Samuel kay Saul, basahin natin itong unang Samuel chapter 15 verse 22, at sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Hindi po kinukontra ni Samuel ang mga handog na iniutos ng Diyos. Ang sinasabi dito, mas mabuti ang pagsunod, mas mabuti ang pakikinig. Ang kinukundina dito, paghahandog at pag-aalay na nagiging ritual na lamang. Ang kinukundina ni Samuel, paghahandog na hiwalay sa pagsunod sa Diyos. Yung tapat na pagsunod sa Diyos. Maaring may handog, maaring may alay, ngunit walang pagsunod. So sinasabi dito, to obey is better than sacrifice. Kaya po mahalaga na maunawaan natin ang sinasabi sa mga awit chapter 40 verse 6 na, ngunit binigyan mo ako ng bukas na pandinig. Ang inilalarawan dito, isang taong handa ng makinig sa Diyos. Bukas or open. Yung kanyang tainga ay bukas na para sa pakikinig sa Diyos. Hindi lamang nagsasabi na ano yung maaring ibigay, ano yung maaring ialay sa Diyos, kundi iniisip kong ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa sarili. Kapag bukas po or open na yung ating pandinig, meaning handa na tayong makinig. Kapag handa na tayong makinig, ito na yung tamang hakbang sa pag-aalay. Ito na yung tamang hakbang sa paghahandog sa Diyos. Pinapakita po ng talatang ito ang tunay na pagtugon sa Diyos. Nagsisimula yan sa pandinig na bukas. Nagsisimula ang tunay na pagtugon sa Diyos sa pagiging bukas ang pandinig sa sinasabi mismo ng Diyos. Mas linawin nga po natin itong bukas na pandinig o ears opened o kaya pakinig ay binuksan sa Tagalog ang Biblia version. May pagkakaiba po kasi ang naririnig o nakikinig o kaya yung hearing at listening. Ang pandinig po, ang yung pagdinig, yung hearing, naririnig mo ang salita. Yung pakikinig, yung listening, yung naririnig mong salita, binibigyan mo ito ng pansin at inuunawa. Sa simpleng pagkakaiba natin sa pang-araw-araw na paggamit ng salita, may pagkakaiba po yung hearing at listening. Ngayon, pagdating sa salita ng Diyos, marami ang may pandinig. Pero, hindi lahat nakikinig. Naririnig natin yung pangangaral. Naririnig natin yung pagbabasa ng Biblia. Naririnig natin ang mga talata mula sa Biblia. Ngunit, inuunawa, sinasadya ba nating bigyang pansin at isinasaalang-alang ba natin ang naririnig natin? Handa ba tayong tanggapin? Handa ba tayong paghariin sa ating puso at buhay ang salita ng Diyos? Na kapag narinig nating may kailangan palang baguhin sa atin, tinatanggap ba natin yon? Nauunawaan ba natin yon? Na kapag naririnig nating may kasalanan pala tayong dapat talikuran, tinatanggap ba natin kasalanan yon? Nauunawaan ba natin yun na dapat talagang talikuran iyon? Na kapag narinig nating may utos, may tagubilin pala ang Diyos na dapat nating sundin, tinatanggap at naunawaan ba natin ang mga utos at tagubilin ng Diyos? Karaniwan po kasi mga kapatid, maraming tao gusto nila mag-alay, gusto nilang maghandog sa Diyos kesa makinig at umunawa hanggang sa tapat na masunod ang salita ng Diyos. Mas iniisip na lang nila na nagsisimba naman ako, naglilingkod naman ako, umaawit naman ako, nagbibigay, nag-aabuloy naman ako. Ngunit ang tunay na pagsamba sa Diyos, hindi lamang po tungkol sa ginagawa natin para sa Diyos, kundi kapag nagsasalita ba sa atin ang Diyos,
Bukas ba yung ating pandinig? Nakikinig ba tayo? Inuunawa ba natin ang kanyang salita? Bukas ba ang ating pandinig para sa Diyos? Handa ba ang ating puso na tanggapin at sundin ang sinasabi sa atin ng Diyos? Kahit minsan, hindi na pabor sa atin. Kahit minsan yung naririnig natin, hindi komportable para sa atin. Pero bukas ba ang ating pandinig para sa Diyos? Sa ikalawang punto, isang buhay na lumalapit upang gawin ang kalooban ng Diyos. Sa verse 7, nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y dumarating. Mula sa binuksan ang kanyang pandinig, patungo dito sa narito ako'y dumarating. Ibig sabihin, ang pakikinig, humahantong sa kahandaang lumapit, sumuko, at sumunod sa Diyos. Matapos marinig ng psalmist o matapos mabuksan ang kanyang pandinig, sinasabi niya rito, narito ako. Ito yung mahalagang bahagi ng totoong paghahandog o pag-aalay sa Diyos. Minsan po kapag naririnig natin ang salita at gawain na alay o kaya handog, ang nasa isip ng marami sa atin ay ito yung oras, ito yung pera, ito yung kakayahan o talento, ito yung paglilingkod sa Diyos. No, kapag naririnig natin yung pag-aalay o paghahandog sa Diyos. Ngunit dito po, ang ipinapakita ng salmista, higit pa doon. Ang handog at alay ay higit pa sa pagbibigay natin at paglalaan natin ng oras, ng pera, ng talento, ng kakayahan. Ang sinasabi dito, narito ako'y dumarating. Hindi lamang narito ang aking alay. Hindi po ganon. Hindi yung narito ang aking handog, kundi narito ako. Hindi kung anong bagay o kakayahan ang ibibigay natin, kundi handa ba tayong ilagay, handa ba tayong ilapit ang ating buhay sa Diyos. Ang ating Diyos po ay hindi lamang naghahanap ng isang bagay na ibibigay natin sa Kanya, kundi ang mas malalim ay yung pagbibigay natin ng ating sarili. Yung pagpapasakop natin, yung pagsuko natin ng ating sarili sa kalooban ng Diyos. Narito, ako'y dumarating. Sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Ipinapakita nito na ang paglapit at ang pagsunod, hindi isang personal na desisyon na walang direksyon. Nagdesisyon ka na lumapit sa Diyos. At katulad dito, sinasabi mo rin na narito ako, hindi mo sariling paraan ang masusunod. Kung nagdesisyon ka na lumapit sa Diyos, at katulad dito, ang sinasabi dito na, narito ako, hindi mo po sariling paraan ang masusunod. Mayroong salita ng Diyos. Ipinahayag na kalooban ng Diyos na nakasulat. Merong nais ang Diyos na gawin ang mga lumalapit sa Kanya. At ito ay nakasulat, in the scroll of the book, it is written of me. Kaya sa pagsuko at paglapit natin sa Diyos, hindi na po yung sarili nating gusto, hindi na yung sariling paraan natin ang masusunod. Hindi po yung bang, narito ako o Diyos, gagawin ko ang gusto ko para sa iyo. Hindi yun biblical na pagsuko. Hindi ganon ang biblical na paglapit sa Diyos. Ang tunay na paglapit at pagsuko sa Diyos ay, narito ako, ipahayag mo, o Diyos, ang iyong kalooban at iyon ang susundin ko. Hindi maaring ang gusto, ang paraan at plano natin ang masusunod sa paglapit natin sa Diyos. Kundi ang ano nga ba ang sinasabi ng Diyos? Ano ba yung nakasulat? Yun ang masusunod sa paglapit natin sa Diyos. Sa kasunod na talata, sa unang bahagi, sa verse 8 po, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Pinapakita dito ng psalmist na hindi lamang niya ginagawa na basta magawa lang, kundi may disposisyon ng puso.
Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Talagang gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos. May willingness na sundin, na masunod ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yung tunay na paglapit at totoong pagsunod sa Diyos, hindi lamang talaga ito basta panlabas na kilos. Hindi napipilitan na pagkilos, kundi kinalulugurang sundin ang kalooban ng Diyos. Ngayon po, tingnan natin yung gospel connection. Paano makikita si Kristo dito sa ating teksto? Sa pag-aaral natin, hindi ito tungkol sa atin. Sa pag-aaral natin, hindi tungkol sa mga gagawin at ginagawa natin. Hindi tayo o ang gagawin natin ang bida. Dahil itong mga awit chapter 40, verse 6 hanggang verse 8, hindi lamang ito pagtuturo na maging mabuting tao tayo, na sumunod tayo sa Diyos. Hindi lamang yon ang tinuturo dito. Itinuturo din po na ipinapakita ang pagdating ni Kristo. Sa Hebreo chapter 10, sa verse 5 hanggang verse 7, ginamit ng manunulat ng Hebreo itong awit chapter 40 at iniugnay ito kay Jesus. Basahin po natin ang tatlong talata. Simulan natin sa verse 5, Hebreo chapter 10. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Tandaan natin ang phrase na, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya. Yung He, ang tinutukoy dito, yung sa when He came into the world, walang iba kundi si Jesus, na kundi si Kristo. Tuloy natin sa verse 6. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Verse 7. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Dito sa Hebreo, ipiniliwanag ng may akda na ang pagdating ni Kristo, kaugnay ito sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. So, ipinapakita ng Hebreo na ang kalooban ng Diyos may kaugnayan sa paghahandog ni Kristo ng kanyang katawan, ng kanyang buhay. Kaya ang awit chapter 40, yung main text na ating pinag-aaralan, hindi lamang nagtuturo sa atin tungkol sa ating pag-aalay. Na kapag binabasa natin ang verse 6 to 8, hindi tayo dapat huminto sa dapat nating ihandog o dapat nating ialay ang ating buhay, kundi itinuturo din sa atin na tumingin tayo kay Jesus, tumingin tayo kay Kristo. Kailangan nating makita si Jesus. Si Jesus po ang dumating upang gawin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus ang nagbigay ng kanyang sarili. Si Jesus ang nag-alay ng kanyang buhay. At ang pagsunod ni Jesus hindi lamang sa salita, humantong sa kanyang paghihirap, humantong sa kanyang kamatayan, para at alang-alang sa atin. Kaya ang gospel o ebanghelyo, hindi po magpakabuti tayo para tanggapin tayo ng Diyos. Hindi tayo naliligtas dahil sapat yung ating mga handog o sapat yung ating mga alay. Hindi tayo nagiging karapat dapat sa Diyos dahil magaling or mahusay tayong sumunod. Hindi po ganon, kundi ang gospel, si Kristo ang gumawa, si Kristo ang tumupad ng kalooban ng Diyos, si Kristo ang nagbigay ng kanyang sarili para sa mga makasalanan katulad natin. At dahil sa ginawa na yon ni Kristo, ang ating tugon po, hindi na upang bayaran yung or bilhin or pagsumikapan yung kaligtasan. Ang ating anumang paghahandog at anumang pag-aalay sa Diyos, iyon ay tugon natin sa biyaya ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon po, bago natin sabihin na narito ako, O Diyos, bago natin yon sabihin, kailangan muna nating makita na ang anak, si Jesus, ang nagsabi na, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa huling bahagi po ng ating teksto at sa ikatlong punto ng ating
aralin, isang pusong nalulugod sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sa verse 8, sa huling bahagi din, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Your law is within my heart. Pinapakita ng pangungusap na ito kung saan nanggagaling ang pagsunod. Saan po? Sa puso. Hindi lamang panlabas. Hindi lamang ritual o tradisyon. Hindi lamang ginagawa dahil ginagawa ng iba. At hindi lamang sapilitang pagsunod. Kundi ang kautusan ay nasa loob ng puso. Kaya ang kalooban ng Diyos, ayon dito sa psalmist, hindi niya tinitingnan bilang isang panlabas na obligasyon niya lamang. Yung kalooban ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, tinitingnan niyang nais niya talaga itong sundin. Kinaluluguran niyang sundin. At nasa puso niya ang kautusan ng Diyos. Ang puso ang sentro. Ang ibig po nating sabihin, pinapakita dito na ang pagsunod hindi lamang panlabas na kilos. May kaugnayan sa puso. Kasi maaring may Biblia tayo sa bahay, no? Maaring may mga Bible tayo sa cellphones o kaya Bible apps tayo sa ating mga gadgets. Maaring makapakinig tayo ng maraming mga Bible lessons. Yan ay puro panlabas. Pero yung tanong po, nasa ating puso nga ba ang salita ng Diyos? Yes, meron tayong Biblia, nakikinig tayo ng mga sermon lessons, meron tayong mga sariling oras ng paglalaan at pagbabasa ng salita ng Diyos, pero nasa ating puso nga ba ang salita ng Diyos? Sinasabi po dito, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Magkaugnay po yung dalawang ito. Ang salita ng Diyos nasa puso. Kaya ang kalooban ng Diyos sinusunod. At ang pagsunod hindi lamang sapilitan. Ang pagsunod may kagalakan. Kinaluluguran. May kagalakan sa paggawa at pagtupad ng kalooban ng Diyos. Ang punto po ay maaring may hain, maaring may handog na sinusunog, maaring may handog na pangkasalanan, ngunit itinuturo sa atin ng Awit chapter 40 na may mas malalim na hinahanap ang Diyos. Ano po yun? Isang bukas na pandinig, isang buhay na handang lumapit, at handang sumunod sa kalooban ng Diyos. At isang pusong naglalaman ng kautusan ng Diyos. Ang title po ng ating lesson, Higit pa sa isang alay. Dahil ang nais ng Diyos, hindi lamang mga bagay na inilalagay natin sa Kanyang harapan, kundi ang sarili natin na handang makinig at sumunod sa Kanyang salita. Yung sarili natin na handang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya higit pa sa isang alay. Kung sinasabi po natin na ang buhay natin, iniaalay natin sa Diyos, ngayon po, suriin natin yung ating mga sarili. Number 1, bukas ba ang ating pandinig sa salita ng Diyos? Handa ba tayong makinig? Handa ba tayong umunawa at tumanggap ng salita ng Diyos kahit hindi pabor sa atin? Kahit hindi natin gusto ang naririnig natin? Bukas ba yung ating pandinig sa salita ng Diyos? Number 2, nakahanda ba ang ating buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? May mga bagay sa ating buhay na para bang or tila or malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating talikuran. Meron bang ganon? Kaya lang ayaw pa rin nating bitawan? Or may condition ba tayo sa pagsunod sa Diyos na susunod ako basta pabor sa akin? Susunod ako basta gusto ko. Susunod ako basta hindi mahirap. O kaya susunod ako basta walang mawawala sa akin. Nakahanda ba ang ating buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit hindi pabor sa atin? Number 3, nasa puso ba natin ang salita ng Diyos?
Ang mga nabasa natin sa Biblia, ang mga narinig natin ng mga sermon lessons, nasa puso ba natin ito nakatanim? Kapag nasa puso po natin ang salita ng Diyos, hindi lamang tayo nagkakaroon ng karunungan. Kapag nasa puso natin ang salita ng Diyos, babaguhin ito yung paraan ng ating pamumuhay, paraan nating pananalita, paraan ng ating pag-iisip, pangarap, mga layunin natin sa buhay. Kapag nasa puso natin ang salita ng Diyos, babaguhin yung paraan ng ating pamumuhay. Bago po tayo magtapos, nais ko pong ibalik yung ating focus kay Kristo. Huwag lamang nating isipin na ang araling ito, tinuturuan tayo na kailangan mas maging masunurin tayo, mas maging mabuting Kristiyano tayo. Tama po yon. Pero hindi doon nagtatapos. Tama po yung desire na mas maging mabuti tayong tao, mas maging masunurin tayo sa Diyos. Pero kung yun lamang yung naunawaan natin, maaari tayong mauwi sa moralismo. Kaya kailangan nating bumalik sa gospel. Ang unang kailangan nating makita at maunawaan, si Kristo tungkol kay Kristo. Bago po natin pag-usapan yung ating alay, bago po natin isipin yung ating handog sa Diyos, tingnan muna natin yung alay ni Kristo. Si Kristo, nagkatawang tao. May layunin para gawin niya ang kalooban ng Diyos. Si Kristo, nagbigay ng kanyang sarili. Si Kristo namatay para sa atin. At ayon sa Hebrew chapter 10, na binasa natin kanina, ang pagdating ni Kristo, kaugnay ito o nakaugnay sa paggawa at pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kaya po ang Kristiyanong pamumuhay, hindi po sumunod tayo sa Diyos upang mahalin tayo ng Diyos. Hindi po ganoon, kundi dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nais nating mamuhay ngayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nais nating sumunod sa Diyos. Ang Kristiyanong pamumuhay po ay hindi rin mag-aalay at maghahandog tayo upang maligtas tayo, upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po ganon, kundi dahil iniligtas tayo ni Kristo, ang buhay natin ngayon ay dapat nakikitaan ng pasasalamat at pagsunod sa Diyos. Yan yung gospel-centered na paghahandog at pag-aalay. Yan yung gospel-centered na paglapit sa Diyos. Yan yung pagkakaiba ng Ebanghelyo at simpleng moral lesson na naririnig natin sa iba. Ang gospel-centered na paghahandog at pag-aalay dahil nakatuon tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Higit pa sa isang alay. Hindi po ano yung maibibigay ko sa Diyos. Ang mas malalim na tanong po ay anong uri ng puso at klase ng buhay ang inihaharap natin sa Diyos. Sa mga pangunahing talata na ating tinalakay dito sa mga awit chapter 40 verse 6 hanggang 8, pinaalalahanan tayo na ang nais ng Diyos ay higit sa isang panlabas na alay. Ito ay isang pusong bukas at nakikinig sa Diyos. Isang buhay na handang gawin ang kalooban ng Diyos. At isang pusong nalulugod sa salita ng Diyos at nalulugod na sumunod sa Diyos. Sa Hebrew chapter 10, nakikita natin yung katuparan nito kay Kristo. Bago tayo tinawag na magbigay ng ating buhay, alalahanin natin na si Kristo ang nagbigay ng kanyang buhay. Bago tayo tinawag na gumawa o tumupad ng kalooban ng Diyos, tandaan natin si Kristo ang ganap na gumawa at tumupad ng kalooban ng Diyos. Ang mahalagang paalala na iniiwan sa atin ang araling ito ay hindi sapat na may alay, hindi sapat na may awit, hindi sapat na may panlabas na pagsamba. Ang nais ng Diyos po ay pandinig na bukas, buhay na nakahanda sa pagsunod sa Diyos, at pusong nagtataglay at nagagalak sa salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi nating, Panginoong Diyos, ang buhay namin ay alay namin sa inyo, nawa po, hindi lamang
ito maging salita natin. Hindi lang natin basta sinasabi or binibigkas yun. Hindi lang lumalabas sa ating mga labi yung mga salita na yan, kundi makita sa ating pandinig na iniaalay talaga natin ang ating buhay. Makita sa ating pakikinig sa salita niya. Makita sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. Makita sa ating mga desisyon at sa klase ng ating pamumuhay at sa ating patuloy na pagtitiwala kay Jesus. Muli po, higit pa sa isang alay ang nais ng Diyos. Isang buhay na nakikinig sa salita. Isang buhay na sumusunod. Isang pusong nalulugod sa kalooban ng Diyos. Isang buhay na nakalaan sa Diyos. Kaya ang tanong ay hindi lamang ano yung maibibigay natin sa Diyos, kundi bukas ba talaga yung ating pandinig? Bukas ba talaga yung ating pakikinig sa Kanyang salita? Handa ba yung ating buhay na isuko at sumunod sa Kanyang kalooban? At nasa puso nga ba natin ang salita ng Diyos? Alalahaning higit pa sa isang alay ang nais ng Diyos. At ang lahat ng ito, hindi magsisimula sa gawa at ginawa natin para sa Diyos, kundi lahat yan nagsisimula sa ginawa ni Kristo para sa atin. Higit pa sa isang alay. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Nawa ay meron tayong natutunan at mas nahikaya tayong manampalataya, maglingkod at sumunod sa Panginoon. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.